Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan dito ang tungkol sa kauna-unahang stablecoin ng Coins PH. At ito po yung tinatawag nilang PHPC. Yan po ang tawag nila sa kanilang bagong stablecoin na ito. At ito na po ay nagkaroon ng approval kay BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya ibig pong sabihin ay regulated po ang kanilang stablecoin na ito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, masasabi ko po rito ay good news po ito para sa lahat ng mga gumagamit ng Coins PH dyan. Kasi hanggang ngayon ay napapansin ko naman na mas lalong dumarami ang gumagamit dito kay Coins PH. Kasi gumaganda naman ng gumaganda ang kanilang features. Kaya ayan, ang sabi po rito ay local cryptocurrency exchange Coins PH has obtained approval to issue the Philippines' first stablecoin called PHPC. Ayan na nga. Ito pong si Coins PH ay local cryptocurrency exchange po natin dito sa Pilipinas yan, na regulated po siya. Meron po siyang license to operate, kaya wala po siyang problema kay Philippine SEC kasi ina-allowed po siya na mag-operate dito. At ngayon, yung magandang development po dito ng Coins PH ay nagkaroon na po sila ng approval na maglabas po sila ng kanilang sariling stablecoin. At ito po ay stablecoin na nakapeg po sa ating native or local currency na Philippine peso. Kaya ibig pong sabihin ay ang 1 PHPC ay equivalent to 1 peso yan. Kaya 1:1 ang kanilang value. Kaya yan, PHPC will be pegged by 1:1 to the Philippine peso. Kaya katulad na rin po yan ng mga US dollar na stablecoin na naka 1:1 na rin. Kung ang isang 1 US, sabihin natin ay yung USDT. 1 USDT is equivalent to 1 US dollar. Kaya ganyan po. At ganyan na rin po ang PHPC is equivalent to 1 Philippine peso. According to Coins.ph, PHPC is fully backed by cash and cash equivalents is stored in local banks. Once it launches, PHPC will become the first Philippine peso stablecoin available for retail use. Kaya ayan na nga. Sabi rito ay ang PHPC ay meron po itong backup. Ayan, na totoong cash na equivalent po nito sa na nakatago, naka-safe po na nakatago sa mga local banks natin. Kaya ibig sabihin, kung pag ang Coins PH ay naglabas po ng sabihin natin ay 100 million na PHPC, yan na kanilang stablecoin. Yung 100 million na PHPC ay meron po yung equivalent or katumbas na totoong Philippine peso na naka-store naman po sa mga local banks natin dito. Kaya yan po yung backup. Kaya ngayon, kung pag na-launch na po ang PHPC, ay ito po ang pinakaunang stablecoin na Philippine peso. At ito ay magiging available para magamit sa retail use. Kaya, ayan, isa po itong magandang accomplishment or achievement ng Coins PH kasi mukhang sila po ang kauna-unahang local crypto exchange natin dito sa Pilipinas na magkakaroon ng Philippine peso na stablecoin. Maging sa mga global exchanges ay wala pa po tayong Philippine peso na stablecoin. Kaya yan ay dahil diyan ay yan yung nasabi ko dahil diyan ay nasabi ko na isa itong malaking accomplishment ni Coins PH. After being given the green light by the Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP, Coins.ph is now preparing to issue a PHPC and list it on its crypto exchange by early June as part of an early public test period. Kaya yan na nga. Kung pagkatapos pong mabigyan ng approval ng Bangko Sentral ang Coins PH ay naghahanda na po sila para i-issue ito at ilista sa mga crypto exchanges pagsapit po ng buwan ng June. Kaya next month na po yan.
Napakalapit na po yan. At ito raw yung unang public test period muna nila. Testingin lamang daw po muna nila ito. Stablecoin for remittance. Ito po talaga yung pinaka gamit naman ng Philippine PHPC stablecoin na ito ni CoinsPH. A big target use case for PHPC is remittance. Yan na nga, ang remittance, ang pagsisend ng pera. Yan mo sa mas mas murang paraan. Kaya sabi rito ay sending money across borders using crypto is cheaper than using traditional remittance channels like banks and pera padala centers. It is also available 24/7. Ayan. Totoo po yan. Mas agree po ako rito na talagang mas makakamura po tayo sa transaction fee kung ang gagamitin natin ay ang blockchain at hindi yung mga remittance centers na katulad po ng pera padala at saka maging yung mga bangko. Mahal po talaga yung kanilang mga charges. Ayan, ang taas ng kanilang charges, yung kanilang fee kumpara sa blockchain. Kaya ito po yung malaki po talaga ang tulong ng Philippine peso na stablecoin na ito ni CoinsPH. Yan, kung sakaling ito po talaga ay ayan, kung marami po talagang gagamit nito or mas makikilala talaga ito. Kaya yan, OFW often use US dollar peg stable coins to remit money, but this comes with extra steps and cost of having to convert the US dollars received into the Philippine pesos. With a peso peg stable coin like PHPC, it's more convenient. Ayan. Siyempre, sa kadalasan ay yung mga OFWs po, yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa ibang bansa ay sila po yung madalas na nagpapadala ng remittance. Ayan, or US dollar. Ayan, na kanilang pinaghirapan sa ibang bansa at pinapadala po nila rito sa Pilipinas sa kanilang mga minamahal. Kaya ayan, pero sa pamamagitan na po ng stablecoin ay mas magiging convenient mo ang pagpapadala nila ng kanilang mga pinagpaguran sa kanilang mga minamahal dito sa Pilipinas. Mas mura pa. Yan, mas mura pa yung conversion, mas mura yung transaction fee. Ayan. At talagang yan, malaki po talaga ang advantage. Kaya nakikita ko po rito ay maganda po talaga ito na development dito. Zhu also said that CoinsPH is planning to make PHPC available in other crypto exchanges as well as to make the stablecoin more accessible. Ayan. Maganda po yan kung ang PHPC ay magiging available na rin sa mga global na crypto exchanges natin. Kaya ayan, kung sakaling si Binance ay naging available itong si PHPC kay Binance, ay mas magiging maganda po yan. At syempre, kung maging yung mga ibang mga global crypto exchanges na rin natin ay kung tatanggapin or ililista na rin ang PHPC sa kanilang platform, ay mas lalong magiging maganda po talaga yan para lalong-lalo na po para sa atin na mga Pilipino. Kaya ayan, CoinsPH announced its plans to expand operations to Europe, Latin America, Australia, Africa with the idea of enabling overseas Filipino workers to send their remittances home using crypto. Ayan, plano po ng CoinsPH na mag-i-expand po sila sa iba't ibang bansa. Kaya ayan, para talagang yung focus po talaga nila rito na magiging gamit ng Philippine peso na stablecoin na ito or PHPC ay ang pang-remittance po talaga, yung pagpapadala ng pera. Yan. Pero pagdating naman po sa atin bilang mga traders or investors ay meron din pong malaking tulong yan para sa atin. Yan. Siyempre, imbis na gagamit po tayo ng US dollar, ay pwede po tayong gumamit ng Philippine peso. Direkta na. Yan, direkta na po sa Philippine peso na stablecoin. Kaya yan po naman po yung advantage natin dito. Ayan, bilang mga trader.
Kaya ayan, at hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.